ang laban and may kita natin pagdating sa rotation, masasabi ko lamang ang Baksha pagdating sa Fred rin. Yeah, and at the same time, yung na-draft dito ng Minana Evos, parang mas madali i-pull off. So para sa Onyx Base naman, mas mahirap naman yung lineup nila na paganahin. Hindi naman sa imposible, pero ang dami nilang kailangan gawin para mas komportable yung laro nila. And siguro kaya ako din kaya ako mag-agree doon kasi yung impressed ako na playstyle ni Lord JM is kapag active siya sa mapa. Yeah. And ito meron siyang U-Song. So tingin ko ito yung mas madaling i-activate nga naman talaga. Imagine dalawa yung nagtatransform dito sa Minana Evos. At ang dali nila makapunta doon sa may backlines. Baksha as well as the U-Song. Parang parehas sila ditong hindi mapipigilan sa pag-dive kay Nets. Yeah, by the way, nakita natin doon sa trivia, ang daming naipanalo pala ng Onyx Philippines since start ng Season 8 against Next Play Evos nung time na yon na ngayon ay Minana na. And ito na naman, yung Wilderness Blessing para sa kanila. Tatalon si Perxiva, okay? Kalma muna. If ever yung nakita ko dito mga X-Factor pick ng Onyx talaga. Baka bias lang talaga ako sa Lilia kasi dati main hero ko Lilia sa mid lane eh. Ay, we. Pero kung maganda talaga yung bitaw dito ni Super Friends, mahirapan yung teamfight ng Minana Evos. Pero kailangan sobrang patient siya kasi formation breaker yung Yuzhong Grak eh. Na kung hindi ka mag-ingat, wala na kang malalapag na damage. Pero nakapasok na yung Minana Evos. Kaya, tama ka doon Actually, maganda nga naman talaga kung isipin mo itong isang Lilia kasi pwede niyang babaran Pag tumalon itong si Boy at AR at nailapag na kagad niya or nakatalo na siya, ng Turkish presence na siya, babad-babad lang ng mga angry blooms di ba? So, I think mag-make sense nga talaga. Pero dito sa may bandang ibaba, buti na lang level 3 pa lang. Wala pa. Wala pang torn apart. Nasa madede na yan ata siya dito ng isang gold card. Tapos yung isa, itong malaking bagay na yun. Yeah, just one card. Okay, dito na sila sa unang turtle ng game. Oyen, hanap ni Percival, wala pang ultimate dito yung Kufra, ginamit yung Black Dragon form. Sino makakuha ng turtle na to? And here comes the damage, pero Minana Evos makuha ng turtle. Si Ryzen, hindi siya makatakas na to, pero yung damage galing kay Jem. At yung kay Super Prince, hindi pa sapat. Lumalaban pa rin dito yung Minana Evos, Lord Jem makakatakas na. It is gonna be a kill. Make it 2 para sa Minana Evos. Jem and Ryzen goes down. Yung strike ng Minana. Kaya siguro, nasabi natin na parang madali execute yung kanilang composition. Ang dami kasi nilang stun. So, alam, basic MOBA knowledge, more stuns, more chances of winning. At AOE pa yun. So, kung sakaling may isang kumonekta, like yung initiation mula kay Brusco, for example, madaling tumalon si Lord JM, petrify agad yun, and then dire-diretso na lang malilayer yung mga stuns nila. Oo nga, Kasi ang ganda rin ng timing actually ni Bruce KR yung sa time na pagkuha doon sa doon sa turtle ng ating game. I think ito yung mga rason kung bakit mahirap talaga kapag sabihin natin na bitin yung lockdown nyo, Pero, nakuha pa ni Nets. Yung crab, yung gold crab doon, Yeah, good for him. Kailangan nakuha niya yun just to balance things out kasi lumalamang na dito si Doming. And we also have to consider the fact na early game talaga lalamang yung damage ng Minana Evos considering that ang lakas ng higop nung siya essence ng ng Yuzhong. And then at the same time, pag full charge power of nature, masakit yung damage ng Grok. Hindi lang makakita ng double late Brody Grabe, double lane. Aray ko po. Naka-heptasis na kasi. Itong si Doming AR, 3 minutes into this game, nakuha niya na agad yun. So, kumakati na talaga. Kumakagat din yung Heptasis And look at the gold earned dito. Boyet at si Doming. Sila yung naghahati din sa first and second spot. And si Nets naman, magigets naman natin kung bakit si Nets ay makakahabol. Pero maaga-aga pa Perciva, wala pa tayo nakikita na magandang setup dito. Ito na nga ata yun. Pero disengage muli. Alam nila 4v3, medyo delikado kasi kung nag-dive in sila doon, baka magbigay pa sila ng kill para kay Doming and then mas lalamang pa na lalo yung Brody, which at this point, hindi na lang kailangan i-control dito ng Onyx, yung pang-farm dito ni Doming. Hinahatak na rin yung turtle. Second turtle ng ating game ay narito na. At dito rin yung buong kupunan ng Minana Evos. Apart from Doming AR, may contest ba sila nagagawin? Gem, sumisilip din. Masyado Pero hindi, mahirap. susuko sila. Masyadong risky kung nag-contest pa sila doon. Pedal to the metal. Yan yung kailangan gawin ng Minana Evos. Ang ibig sabihin yan, gas lang talaga, abante. Piga lang. Piga lang ng piga. At ito yung kailangan ipakita kayo ng Minana Evos. Surely they're leading by 2,000. At alam natin na dun sa balikan natin, early to mid sila din yung mas nakakakuha ng mas mataas advantage. Take advantage, kunin na nila yan. Talagang idiin nila sa Onyx sa ngayon yung lamang na meron sila. And Lansing AR dito, hawak niya yung black shoes.
So ready siya makipag-balugbugan dito sa mga komunanan ng Onyx Philippines. May Tyrant's Revenge and Tyrant's Rage! Into the range. Nahanap ka agad doon si Lancy. That can be kill. Meanwhile, the bottom lane, mahuli naman dito si Nets. And there goes the gold laner of Onyx. Banana Evos, lumalamang pa rin sila. Kahit nakukuha ng pick-off yung Onyx, Banana Evos, nahanap nila yung gusto nila huliin. Rexiva naman is gonna be the next one. Lifesteal galing kay Lord JM. Sticker galing kay Lord JM. At Tower in the bottom lane ay makuha ng Banana Evos. Makapag-push pa sa may top lane, mukhang makakuha pa rin sila ng exchange dito. Maganda sa Minana Evos, yung naging trade-off para dito kay Lancy is just gold laner. So mas maganda yung nakuha ng Minana Evos doon, tapos napag-push pa sila. At matidepensahan pa yung top lane. Ay, hindi na. Nabasag na talaga. At least may trade na naganap dito sa Onyx Philippines sa 6-minute mark ng ating game. And Yamado pa rin pagdating sa gold. Paldoming pa rin. Nagsisimula pa lang ang laban. Lancy ER again, kukunin niya yung Black Shoes. So, talagang target niya dito eh. Extended na team fight talaga eh. Minsan nasusurpresa talaga ako kay Domeng. Oo. Nag-iisip mo talaga, saan ba ako ng heartbreak? Ba't ang laki ng lamang May bulsa sa balat yan. Malapit eh. Oo, Pero eh. ngayon lang, literal na ngayon lang nakita ng Brody na nag-double lane. Typically, Claude talaga, tas Beatrix eh. Brody, hindi siya ganun kabilis kumpara dun sa Claude tsaka dun sa Beatrix. Pero dahil nga naman dun sa lamang na Minana Evos, ayun, dire-diretso. Yan na lang magsumsum. Turtle ay hahatakin muna ni Ryzen. Ito na yung unang pagkakataon na magko-contest ang kamuna ng Onyx Philippines rito. Actually, second time, pero Persiva dito tatalon. Okay, Brusco nakapag-wild charge. Pero si Lilia nakukuha ng last hit sa Turtle Onyx PH. Miraculous Turtle Steal ang nakuha nila doon. Nakapag-retry naman yung dalawang jungler. Pero milagro lang talaga na yung Lilia naka-last hit. No, Yung sinabi ko kanina na X-Factor ata yung Lilia pick, I didn't mean this. Hindi ko in-expect na ganito. Nakakagulat na hindi nila inactivate si Lord JM dun sa laban na yon. Para imagine na sinabi natin, di ba, yung ease of execution sa Minana, kasi dami nilang na-layer na stuns. At mapipigilan talaga ng isang Yuzong yung initiation set. Pero siguro kasi ang nakatoka sa kanya na lane is yung long lane kumpara dun sa Lord. So, hindi siya nakatulong. Oo. But then again, imagine lang talaga yung magiging difference sa Minana kung nandun yung kanilang Yuzong. Oo, haba ng tatakbuhin. At saka nakita niya rin kasi si Nets na dun sa may bandang ibaba eh. Kapag hindi niya pinotektahan at hindi siya nag-clear, malamang sa malamang, ibababasag din yun. So baka ma-double bukol pa sila if ever. Doon sa, if ever man na makuha yun ng Onyx Philippines at mabasag yung baba. Yeah, but in situations like those, parang mas okay na kinuha mo na yung trade eh. Kasi mas malaki yung makukuha mo dun sa Turtle. But again, hindsight is perfect vision here. So, at this point, Banana Evos, lamang pa naman sila. Pero sa gitna, Brusco. Pinombahan kagad dito ng Onyx. Makakatakas naman yung Grok, Ryzen and Super Friends. Grabe naman yung control. Tsaka yung damage na nilalabas ng Lilia. Masakit na dito. Ang mid laner ng Onyx, Ryzen, hinabot si Lord JM. Kinamit pa ngayong retry. Racing Wrath! At ang huli naman doon, si Lord JM. Yuzong goes down. 5 versus 4 lamang naman ngayon dito yung Onyx. At nag-invade na sila para ma-disturbo lang yung ikot tsaka yung flow ng Banana Evos. Na force back nga dito si Boyet. Hindi niya nakuha pa ni Domeng. Grabe Na last Domeng. hit. Boss Doming naman, ikaw naman, ginugulat mo na naman kami. Bigla ka nung dyan lang pala. Yan ang maganda no, para kay Doming. Alam niya kung kailan siya papasok. And alam niya kung kailan siya aatras. Umatras na rin doon si Boyd AR kasi medyo mababa yung buhay niya. Baka mamaya madamba pa siya dito ni Ryzen at maipit sa mga kamay ng Onyx Philippines. Kasi kung titignan mo, medyo mas slow din naman talaga eh. Yung mga angry glooms na yan, yung mga sumasabog-sabog na yan. Oo. Di ba? Nakakabagal ng paglalakad yan. And ayaw mo na nai-interrupt yung paglalakad mo kapag Boyet AR ka or ano ka, back siya, di ba? Okay, unang Lord ng laban na to, Brusco. Nahanap yung mga miyembro ng Onyx. Maganda yung pwesto ng dalawang jungler. Sino lang ang mag-uumpisa ng pang-setup ng crowd control? Lord JM nasa likod nila. Oops. Banana Evos, makahanap pa sila ng magandang angulo dito para makuha nila yung unang Lord ng game. Ito na Ayan yung na. Black Dragon form ni Lord JM. Laban na si Ryzen. They're trying to force it back. He gets stunned up. Pero yung entry ng Grok, yung wild charge ni Brusco, ang turnaround. Pero ito naman yung turnaround dito naman ng Onyx. Ubusata ito! Ubusata yan! At Boyet holds on! Double kill para kay Nets! Tatlo ang nawala sa side ng Minana Evos. What a turnaround galing sa Onyx! Well done, Nets. Sulit na sulit yung kanyang Iritel with the AOE. Or, quote-unquote, mukhang AOE damage. At syempre si Lilia na bumabad nga talaga na paulanan dito yung Minana Evo. So, hindi na contest
yung dalawang damage dealers ng Onyx. Surely, napigilan nila si Ryzen. But then again, kinumit nila yung Dragon Form, kinumit nila yung Wild Charge, all of their control just on one hero. Nakuha nga nila yung Lord, pero hindi nila napigilan yung dalawang damage dealers ng Onyx. Grabe yung ginawa doon. No? Nilapag lang yung mga yung mga bilog-bilog doon sa may Bilis. Oo, tapos tsaka pinasabog nung bumaba na yung buhay ng Lord. Nice execution para sa Onyx Philippines, pero may mga pag-amba na ginagawa dito ang kupunan nila. Hindi pa naman nila mahuhuli ang Minana Evos, pero lamang na sila dito in terms of kill score. Actually, agree ako doon sa sinabi ni Wolf kanina na kailangan talaga mag-ingat dito ng Minana Evos in terms of kanino ba nila gagamitin yung skills nila. You still have to consider na, okay, kung kahit ma-retry niyo yung Lord, meron pang laban na pagkatapos yan. Again, you're up against a Lilia, you're up against an Irithel, na masaya sila sa mas mahaba na laban eh. It's part of their ability kits, it's part of who they are as heroes. So Minana Evos naman, kung mahanap lang naman talaga nila yung tamang target, and that's gonna be it. Perxiva, munti ka na nga siya nahanap yung right target, pero Brusco na iwasan niya. Yeah, atras muna sila dito. Reset ang itatawag dito ng Minana Evos. Pero gusto ko yung ginagawa ng Onyx, hanap sila or humahanap sila ng mga potential na kill rito. Pero ano na ba nga bang meron dito sa mga items natin? Radiant Armor and Plate Armor, very important para kay Boy at AR. Yung pag-pick up nila dito ng Radiant Armor, sobrang crucial kasi sa ngayon, Lilia na yung problema eh. So dalawa yung may Radiant Armor para dito sa side ng Minana Evos. Very, very important. Siguro yung Kiras kailangan nila eventually, o kaya another Blade Armor. Siguro baka manggaling dun sa kanilang Yusong para talagang ma-control nila dito si Nets. Nasakit-sakit na rin kasi kapag Ayun, no? pag 38K? Tignan mo naman yan, di ba? 38,000 na damage dealt para dito kay Super Prince. Sakit pala nung Neo Beast combo, no? Sa una kasi hindi mo mapapansin eh. Di ba parang wala lang eh. Pero unti-unting nanonood ngayon, Boyet Napansin naman nila, si Ness mahuli dito ni Boyet. And ito na yung full-on dive ni Minana Evos. Here comes the Wild Charge, pero hindi pa napipitan. Yun na nga, nahuli si Perxiva! Yung Tyrant's Rage Flicker! Napaikot pa ata ng Onyx, pero kulang yung damage kasi wala silang marksman. Pero naging 2-for-1 trade. JM at si Brusco ang nahuli. Perxiva again from out of nowhere. Conceal play, habol pa nila, pumasok naman si Jem na ito at the stun! Tyrant's Revenge knock-up, reset na para sa Onyx. Hihinga muna sila dito pero napakaganda ng attempt para sa Onyx Philippines. Gets mo yung ginawa ng Minana, hinabol nila eh. Pero it's a trap pala na nabitag namin kayo sa aming patibong. Yep. Ganda nung Tyrant's Rage na ginamit ni Perks. Sobra. Nahuli talaga yung dalawa. Napindal pa sa ikalawang tore. So, accepted nila na si Nets ay napatumba na rin doon. At in fairness with Minana Evos, akala natin si Kufra yung target nila. Yun pala, pwede kang lumagpas ng kote. Nag-overtake doon si Boy at AR. Nako, sino ang makakakuha ng pangalawang Lord ng ating game? May hatakang nagaganap Ryzen. Hindi na niya hinahampas. Okay, magde-decision siya na i-reset itong Lord na ito. Makikita nila kung saan papunta ang Minana Evos. Mauuna mag-15 si Ryzen, ha? Yun nga eh. Tsaka kailangan nyo din Pwede tignan kung i-reset. saan nilapag ni Super French yung mga glooms niya. So far, wala tayong nakikita malapit sa Lord. Actually, yung mga ganitong pwestuhan dito ng Minana Evos, I really like. Pero Onyx, Perxiva, hindi nyo kukumit. 12,000. Yep. Nagpakita si Brody dun sa may top lane. Reset. Masaya ang Minana Evos dito. Pero ang ganda ng ginagawa ng Onyx eh. Gagawin nila, i-clear nila yung gitna. And wala pa naman silang vision eh. Wala pang lumalabas sa mapa. And kaya iniisip din ng Onyx Philippines na baka nagtatago lang dito sa pagpaligid ng Lord Pit. Itong kupunan ng Minana Evos ngayon. Clear na naman sila sa may bandang gitna. Boyet, nakamula doon sa Lord. Grabe. Ay, Sakit na nung Lilia, mukhang ma-force back dito si Boyet. Pero si Lance, lumapit na para ma-force back din si Super Prince. Di pa ginamit yung Black Shoes. Brusco, Pader, just to force back Perxiva. So ngayon, medyo lamang. We're actually tapla sila in terms of positioning. Pero ito na yung conceal play. Brusco, hanapin na. Banana Evos, trying to find the information. Hanapin dito sa Perxiva. Di pa ginamit dito yung Wild Charge. Dragon na ginamit ni Lord JM. At saka yung Lord mapupunta sa Onyx! The Retribution Battle is won by Ryzen. At saka yung damage, andun pa rin para sa Onyx. The Lilia Irithel combo. Nahihirapan na yung frontliners ng Minana Evos. Wow! Grabe yung nangyari na yun, Wolf! Uy, 1v1 with a great one. Okay, with of nature, Domeng versus Ness. Sino man nanalo dito? Domeng! Pal Domeng wins the 1v1. A little part of pride para sa Minana Evos, pero kailangan niya makatakas dito. Ryzen, hinahabot siya.
Super Fritz, nandito na rin. Oh no! Makakatakbo dito si Doming. Can he survive somehow, some way? Oh, turn apart memory, but no! Abraser's Wrath! Nabura itong si Doming AR. 40% pa yung health ni John, pero bitin ata sa tao dito ang Minana Evos. Kailangan nila depensahan. Yung Healing Wave ay naroon pa rin naman. Super Prince at ang buong pupuna ng Onyx Philippines. Ready na silang bumasag ng tore. Unti-unti na napapabagsak. Save with the top lane turret. At yung gitna. Oh, Final slash. Lancy, tumash in, lumapit, pero nakareset siya dahil yung black shoes ng Lilia ay nasa Valentina niya. And Minana Evo survives. Actually, yung ginawa doon ni Doming, nagbigay ng maraming oras para sa Minana Evos. Isa lang yung Toring nawala sa kanila, inhibitor at least, na nawala sa kanila. At ang number 1 rule, kung sino unang mag-wind of nature, siya yung kadalasan natatalo. natatalo. Oo, Ito no? na pwesto ni dito ni Ryzen, no? Ginamit niya rin yung bakod nung Lord Pit. Oo. So parang nag-dash in siya. At nagulat doon si Lord JM actually. Oo. This one, nauna ng Wind of Nature. At syempre doon sa follow-up na Wind of Nature dahil hindi namatay doon yung Brody. Nakakuha nga sila ng panalo pa nun. Yeah. So, well done coming out from Doming. Pero syempre, overall, yung Onyx, syempre, dahil kay Ryzen, nakita natin to kahapon. Oo. Ang galing mag-objectives talaga ng Class S na halimaw. Wala, ibang klase talaga itong si Ryzen. At nakita rin natin kung paano pumuesto si Super Prince at si Nets. No, hindi nga nila nagamit yung Purify nila doon sa Lord take na yun eh. Ibig sabihin medyo kinapos ang Minana Evos sa panghabol doon sa likod. Kasi wala rin idea si Lord JM eh. Sumuro lang siya doon sa may pixel bush. Tapos isa lang ang nakita niya. Actually si Percy ang nakita niya. Nandun pala sa may pael. Dito sa may pael bush. Dito sa may ibabaw. Itong si Super Prince at si Nets. Tsaka lang sila lumabas nung nagbakbakan at sumetap na si Persiba. Yeah. Kanina pinag-usapan natin na mas madali i-pull off yung lineup ng Minana Evos, pero dahil nagawa ng Onyx yung kailangan nila gawin, na again, mas complicated, pero gumana naman, they got what they needed, at yun na, umabot tayo sa point na to na lamang na talaga ang Onyx, and it's the X-Factor pick, man. Yung Lilia talaga nito. May purple buff na yan, by the way. Doon sa sarili nilang purple buff at mukhang gusto pang mag-invade sa ngayon. Grabe, Sino makakuha? Lance. Buti sa Valentina na punta para sa Minana Evos. Kinokopya pa rin niya dito yung Lilia para sa reset. Aha. Yun lang din kasi yung perfect na kunin. Siguro yung Kufra ultimate pang setup pero ayaw mo naman kasing lumalapit ka na sobra-sobra. Tama. Pero ikaw ay Valentina. So usually sa kit niya, alam niya kailangan din niya mag-deal ng damage eh. And madalas sa lineup na pinakita dito ng Onyx, ang hirap para sa isang Valentina. So maganda talaga yung reset, at least may option siya. Okay, ginamit ko lahat ng dash, ginamit ko lahat ng shadow strike, okay na. Reset na lang ako gamit yung black shoes. Yeah. And isa pa sa mga rason kung bakit feeling ko Lilia ang kinuha dito. Di ba na-buff din to? Oo. Kapag tumatama na yung max level na gloom niya, Oo. may 50% na parang reduction Oo. dun sa skill charge. O sa recharge. Parang diba? Valir. Oo, in a parang way. Valir. So I think mas lalong poke ang habol dito. Nakuha na ng Onyx Philippines, pero may good seal ata na nagamit. May hanapin sila Gamit dito. na yung Yuso ultimate. Oo, Okay. force back. Oh, good side to para sa Onyx. Sila Kami naman naman. mag-conceal forward. Sila naman ang lalaban dito. Makakalapit ba sila Percival going there and there. Pero anti-crowd control para kay Brusco. Kunat. Kunat masyado yung mga frontliners ng Onyx. Actually, si Ryzen sobrang kunat na rin. At Minana Evos, they can only just watch the reset na dito. No more black shoes. Percival papasok. Titus Rage, pero hindi. Tumama sa pader. Lancy, buhay pa rin dito. And Minana Evos still close enough to contest. Pero dahil sa lamang ng Onyx, medyo mahirap para sa kanila. Grabe, ang baba na rin ng buhay ni Bruce KR. Mapipilitan siyang umuwi. At siya na ang nakatalaga na mag-clear doon sa may bandang gitna. Ngayon, makikipagsayawan muli ang Onyx Philippines at Minana Evos rito. Boy and AR lamang ang nakasilip doon sa may malaking bakod dito sa may Lord's Lair. But then again, may kita natin kung paano pumuposisyon ang Onyx Philippines. Hinuhuli lang nila sa patibong. Ito na naman yung patibong. kapal At ang magic ng Onyx. Malamin yun sa bottom. Oh, Percival! Pumasok na ba dito? Nahuli doon si Boyd mula ng jungler ng Minana Evos. Onyx, masaya na sila doon pero nag-zonata lang sila. Ito naman si Lord JM with the Black Dragon form. Mapasok pa siya. no. Hindi. Back off ang Minana Evos. Patient lang. Tignan mo yung zoning ginagawa ni Jem. Percival nahuli naman dito si Lord Nets! JM pero yung damage ni Nets din. Something Oh, Minana no. Evos dito. Wala Oh! more! Grabe! The glue! Sakit! By Super Friends, yung Lilia na naman! Iba talaga pag naka-Neo Beast eh. Oo. Kaya ako sa inyo guys, bilhin nyo na yung Neo Beast. Grabe, ginamit niya yung first tapos may nakabang na sa second. Parang mid-animation nung first. Oo. Naglapag siya ng isang bomba kaya amang sakit nung damage dun sa Yuzong. Mechanics Wow. coming out from Super Friends. Napakataas talaga. Nadya buong beats dito eh, ni Super Friends.
And actually, hindi pa nga siya namamatay sa laban na ito. So masasabi natin na napakaganda talaga ng posisyon nila. Oy, si Now, Jim, may grabe, good nahanap play. din sila si the final slash! Ang bilis na bura! Deleted! Ang Minaraivos! And ang Onyx, tinitignan na nila yung base, pero si Doming makakapaggamit ng turn apart memory, pero hindi na ata makakadepensa dito ang Minaraivos. Ayun na! 2 versus 5, that's it! Rick the Bell! Perfect game galing kay Super Friends, and a perfect win galing sa Onyx PH. And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Grabe naman